Pagkaalis ng kanyang sekretary, isinandal F. Neves ang kanyang likuran sa kinaupo ang swivel chair. Ni hindi siya interesado na basahin ang mga dokumento na nakalapag sa kanyang desk. Inaalala niya ang minsan pagkakataon na nakita niya sila Lain na kasama si Benjamin sa Celestial Hotel. Maputla ito at mukhang balisa, at ayon pa sa babae ay niloko ito ni Benjamin kaya ito naroon. Ngayong pumasok iyon sa kanyang isipan, naisip niyang baka nga totoo ang sinasabi ng babae. Marahil ay ipinagbili sila Lain ng ina nito kay Benjamin. Gayunpaman, kung ang dahilan nga ng paglapit nila Lain sa kanyang lola Mathilde ay para matakasan nito ang sariling ina, ano naman sa kanya? Kung ang isang tao ay may rason sa kanyang pagsisinungaling, hindi na ba ito dapat tawaging sinungaling? Also, the person she cheated on is also the person important to her, which is a big taboo. Muling dumilim ang anyo ni Neves matapos ang realisasyon iyon. Anyway, pagkatapos ng 100 beses na may mangyari sa kanila, ay wala na silang kinalaman pa sa isa't isa. So he should not feel any emotion that is inappropriate. Matapos manatili sa rehabilitation center para makasama ang kanyang kapatid, kinatanghalan ay umuwi din sila Lain sa boarding house na tinutuluyan. At dahil inutusan siya ni Neves na mag-impact ng kanyang mga gamit kaya iyon ang asikasuhin niya pag-uwi. Nang makarating sa boarding house ay wala roon ang roommate niya at kaibigang si Abay, kaya nabuti na lang nila Lain na magligpit na muna ng kanyang mga gamit. Nagsimulang mag-impake sila Lain ng mga gamit niya, at dahil may karamihan iyon kaya natagalan siya sa pagliligpit. Maya-maya pa habang busy sila Lain, ay dumating ang kanyang kaibigan at bakas ang pagtataka sa mukha nito nang makita ang mga gamit niya. Saan ang punta mo, bro? Tanong nito nang maupo sa single sofa. Sandali namang ininto nila Lain ang ginagawa at saka naupo rin sa sofa katapat ng kaibigan. Sorry bro, hindi nakita masasamahan dito, maghanap ka na ng ibang roommate para may kahati ka sa bills, nahihiyang paalam nila Lain. Bakit naman biglaan? May nangyari ba, kunot, noong tanong naman ni Abay. Ano kasi, umipat ako sa boarding house malapit sa kumpanya, pagsisinungaling nila Lain sa kaibigan. Hindi niya maaaring sabihin sa kaibigan ang usapan nila ni Neves dahil ayon sa kontrata ay sikreto dapat iyon. Ngunit may katotohanan din naman ang kanyang sinasabi dahil halos 30 minutos lang ang layo ng mansyon mula sa Debonair. Ganon ba? Baka sanglungkot sa tinig na saad ni Abay. Sige, ibabalik ko ang renta na ibinayad mo para sa next month, bro. Dagdag pa ni Abay nang maalala ang advance rent na ibinayad ng kaibigan. Mabilis namang iwinasiwas nila Lain ang palad bilang pagtanggi. Naku! Hindi ko nakukunin yan, bro. Alam kong mahihirapan kang humanap ng roommate dahil bigla-bigla ang pag-alis ko, nahihiyang wika nila Lain sa kaibigan. Hindi ko na rin naman kailangan ito, bro. Nag-usap kami ni Jake, lumuwas siya ng probinsya para magtrabaho at gusto niyang maghanap ako ng matitirhan naming dalawa ito sa Maynila. Sorry, di ko kaagad nasabi sa'yo. Hinging paumanhin ni Abay na ang tinutukoy ay ang nobyo. Parehas kasing malapit ang boarding house na to sa mga trabahon min kaya mas convenient, dagdag pa ni Abay. Si Abay at Jake ay matagal nang magkarelasyon. High school pa lang ay magkakilala na ang mga ito subalit noong kolehiyo nang nagkaroon ng opisyal na relasyon ang mga ito. Subalit dahil long-distance relationship ang mga ito kaya bihira magkita ang dalawa. Kung ganon, mas magastos kung 2 kwarto pa ang upahan ninyo ni Jake. Mas makakamura kayo kung 1 kwarto na lang ang kukunin nyo bro, seryosong suhestyon naman nila Lain sa kaibigan. Namula naman ang pisngi ni Abay dahil sa hiya at sa kamarahang umiling. Hindi pa kani kailanman tumira ni Jake sa iisang bubong, kaya pareho kaming nagkasundo na magrenta ng 2 kwarto, sagot ni Abay. Ganon ba? Sige kayo ang bahala, anila Lain saka ipinagpatuloy na ang naudlot na pag-aayos ng mga gamit. Gabi na nang matapos sila Lain sa pag-iimpact. Matapos ang madamdaming pagpapaalan sa kaibigang si Abay, umalis na rin siya sa kanyang boarding house. 7:00 na ng gabi nang makarating sila Lain sa hotel-style residence na pagmamay-ari ng mga Dawson. Doon siya dumiretso dahil iyon ang sabi sa kanya ni Mr. Miller na turmuloy dahil naroon ang private suite ni Neves Dawson kung saan ito nakatira. Walang record ng fingerprint nila Lain, sa naturang school pa lang ay magkakilala na ang mga ito subalit noong kolehiyo nang nagkaroon ng opisyal na relasyon ang mga ito. Subalit dahil long-distance relationship ang mga ito kaya bihira magkita ang dalawa.
Kung ganon, mas magastos kung 2 kwarto pa ang upahan ninyo ni Jake. Mas makakamura kayo kung 1 kwarto na lang ang kukunin ninyo bro. Seryosong suhestyon naman nila Lain sa kaibigan. Namula naman ang pisngi ni Abay dahil sa hiya at sa kamarahang umiling. Hindi pa kami kailanman tumira ni Jake sa iisang bubong, kaya pareho kaming nagkasundo na magrenta ng 2 kwarto, sagot ni Abay. Ganon ba? Sige kayo ang bahala, anila Lain saka ipinagpatuloy na ang naudlot na pag-aayos ng mga gamit. Gabi na nang matapos sila Lain sa pag-iimpact. Matapos ang madamdaming pagpapaalam sa kaibigang si Abay, umalis na rin siya sa kanyang boarding house. 7:00 na ng gabi nang makarating sila Lain sa hotel-style residence na pagmamay-ari ng mga Dawson. Doon siya dumiretso dahil iyon ang sabi sa kanya ni Mr. Miller na tumuloy dahil naroon ang private suite ni Knives Dawson kung saan ito nakatira. Walang record ng fingerprint nila Lain, sa naturang school pa lang ay magkakilala na ang mga ito, subalit noong kolehiyo nang nagkaroon ng opisyal na relasyon ang mga ito. Subalit dahil long-distance relationship ang mga ito, kaya bihira magkita ang dalawa. Kung ganon, mas magastos kung 2 kwarto pa ang upahan ninyo ni Jake. Mas makakamura kayo kung 1 kwarto na lang ang kukunin ninyo bro. Seryosong suhestyon naman nila Lain sa kabigan. Namula naman ang pisngi ni Abay dahil sa hiya at sa kamarahang umiling. Hindi pa kami kailanman tumira ni Jake sa isang bubong, kaya pareho kaming nagkasundo na magrenta ng 2 kwarto, sagot ni Abay. Ganon ba? Sige kayo ang bahala, anila Lain saka ipinagpatuloy na ang naudlot na pag-aayos ng mga gamit. Gabi na nang matapos sila Lain sa pag-iimpact. Matapos ang madamdaming pagpapaalam sa kaibigang si Abay, umalis na rin siya sa kanyang boarding house. 7:00 na ng gabi nang makarating sila Lain sa hotel-style residence na pagmamay-ari ng mga Dawson. Doon siya dumiretso dahil iyon ang sabi sa kanya ni Mr. Miller na tumuloy dahil naroon ang private suite ni Knives Dawson kung saan ito nakatira. Walang record ng fingerprint nila Lain sa naturang hotel kaya hindi makapasok sila Lain kahit sa mismong lobby. At dahil wala si personal number ni Knives, kaya ang sekretary nitong si Mr. Miller ang kanyang balak tawagan. Subalit nang kukunin na Lain ang kanyang cellphone, ay binalot siya ng kaba ng malamang low battery na iyon. Dahil walang ibang pagpipilian at bawal ang magpalakad-lakad sa loob ng hotel ang hindi otorisado, ipinasya na lang nila Lain na maghintay sa labas ng hotel at maupo sa tabi ng hagdan. Sa isang executive village sa Makati, naroon ang isa pang mansyon na pagmamay-ari ng mga Dawson kung saan nakatira ang pamilya ni Knives Dawson. Nagpunta siya roon dahil gusto siyang makausap ng kanyang daddy sa hindi niya maaaring dahilan. Sa engranding sala ng mansyon, nakaupo sa magkatapat na sofa si Knives at ang kanyang daddy, ang chairman ng Dawson Group of Companies. Si Kennedy Dawson ay nasa late 50s ang edad, may magandang pangangatawan kahit matanda na, at may matatalim na mga mata. Punong-puno rin ito ng aura at charisma na kinakatakutan ng lahat. Mas malamig at mas mabalaik ang anyo ni Kennedy Dawson kung titingnan kumpara sa anak nitong si Knives. Elif, do you want to talk to me, Dad? Tanong ni Knives sa kanyang daddy habang prenteng nakaupo sa 3-seater sofa at nakadikwatro ang mahahabang binti. Humigop muna ng tsaa si Kennedy Dawson bago surmagot. How's the annulment? Tanong nito na matamang nakatingin sa anak. I'm still waiting for Lola Mathilde's surgery to finish, kalmadong sagot ni Knives sa kanyang daddy. Okay, that's good, sagot ng matanda sa kamul humigop ng mainit na tsaa bago muling nagsalita. But your grandma is old and can get confused quickly so you shouldn't be too loyal to her. Just like when you brought that Lalain Aragon to the mansion, don't give in to her orders, dagdag pa ni Kennedy na parang alam na ang lahat ng nangyayari. Lahat ng galaw sa lumang mansyon ay alam ni Kennedy dahil marami siyang mga mata roon na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Maging ang pagkulong sa 1 kwarto ng 2 na kagagawa ng matanda ay hindi nakaligtas sa kanya. Blanko naman ang ekspresyon na tumingin si Knives ang kanyang daddy. Don't worry. Ik know as my limits. Don't worry. I know and my limits. Napatango-tango naman si Kennedy sa tnuran ng anak. Glad to know you know your limits, anang matanda. Kung alam ko lang noong una ang tungkol dito, hindi ko sana hinayaan na sund mo ang iyong Lola Mathilde. Wala sana tayong problema ngayon, makahulugang dagdag pa ni Kennedy. Alam naman ni Knives na sila Lain ang problema na tinutukoy ng kanyang daddy. She's not problem, Dad.
Don't worry, I'll take care of her, sagot naman Knives. Napangiti naman ng bahagya si Kennedy sa mga narinig sa anak. I know you can handle it, T. Alam kong hindi ka pa handang i-take over ang pagmamanage ng kumpanya at iniimbestigahan mo pa rin ang pagkamatay ng mommy mo. But that was a long time ago, son, and there is no evidence to suggest that everything happened by accident. And I think it's time for you to stop your obsession. Nang marinig ang tungkol sa kanyang namayapang mommy ay milim ang anyo ni Knives at kumuyom ang mga kamao, bumuntong hininga ni Kennedy bago muling ang patuloy, I'm old, Knives. If I only wish before I die is that you inherit the company and have a worthy wife, and have a son who will be the heir to the Dawson Group and will continue to run the company. Si Kennedy Dawson ay na-diagnose na mayroong lung cancer noong siya ay 50 years old pa lang. Subalit sa kasamaang palad, matapos ang ilang taon na treatment ay muling bumalik ang sakit nito. Ngayon ay umaasa na lang ito sa mamahaling gamot para sa kanyang liver cancer na hindi naman ito inilihim sa publiko. Hindi lang mahahalata sa matanda na mayroon itong sakit dahil maganda pa rin ang pangangatawan nito dahil kahit nang hihina ay nag-ehersisyo pa rin ito. Naging malambot naman ang ekspresyon ni Knives matapos itong marinig sa kainalo ang kanyang daddy. I'll take care of it, Dad. I will manage the company in 3 months as agreed. You will see everything you want to see, pangako niya sa kanyang ama. Mas naging maganda naman ang mood ni Kennedy dahil sa narinig na pangako ng anak. Leila Mendoza is an educated woman and comes from a good family. And even though their foundation is not good, it is stable, suhestyon pa ng matanda. Nang marinig ang pangalan ni Leila ay otomatikong sumama ang mukha ni Knives at napuno ng isgusto. Hindi ako interesado sa babaeng yon, wika niya sa kanyang daddy. It's okay if you're not interested in her. Last time, inutusan ko ang sekretary ko na maghanap ng mga babaeng galing sa magagandang pamilya. Ibinigay ko na ang kanilang files kay Liam Miller. You can check it when you have time. Walang mababasang ekspresyon sa mukha ni Knives ng mga sandaling iyon, kaya hindi matukoy kung narinig ba nito ang sinabi ng ama o hindi. Mrs. Mendoza and your mommy were close friends when she was alive, so don't treat Leila too coldly, Hijo, muling paalala pa ni Kennedy sa anak. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-ama, subalit puro na lamang iyon sa business. At nang matapos ang dinner ng mga ito ay nagpaalam na rin si Knives sa kanyang daddy. 9:00 na nang tuluyang makaalis si Knives sa mansyon at pabalik na sana ng hotel nang biglang may maalala. Go to the Heritage Park, utos ni Knives sa sekretary niya si Liam na kasalukuyang driver niya ng mga oras na iyon. Magsasalita sana si Liam at ipapaalala sa kanyang boss na baka kanina pa naghihintay sila Lain Aragon sa Dawson Hotel, subalit itinikom na lang niya ang kanyang bibig. Hindi rin naman siya sigurado kung naroon na ang babae dahil hindi naman tumawag sa kanya ang babae. Isa pa, sa tuwing nagpupunta ang kanyang boss sa The Heritage Park, masama ang mood nito. Doon kasi nakalagay ang labi ng mommy nito na si Mrs. Heather Dawson. Kilalang kilala na ni Liam ang kanyang boss kapag ganoon ito. Kaya ang tanging magagawa na lang niya ng mga oras na iyon ay manahimik dahil kung hindi ay baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Ang The Heritage Park ay matatagpuan sa Fort Bonifacio, Taguig at sa tansya ni Liam ay abutin iyon ng humigit kumulang 2 balikan. Hindi pa kasama doon ang oras na ilalagi ng kanyang boss para makasana nito ang yumaong ina. Eksakto 10:00 na nang makarating sila sa The Heritage Park, at dahil mas gusto ni Knives ang mapag-isa, kaya inutusan na lang niyang maiwan sa kotse ang kanyang sekretary. Sa isang malaking mausoleum nakalagak ang labi ng ina ni Knives. Ang mausoleum ay isang libingan na itsurang bahay na karamihan ng mga nakalagak doon ay mga mayayaman o kilala sa lipunan. Ang mausoleum na pinaghihimlayan ni Heather Dawson ay yari sa puting marmol. Pagpasok ay kaagad makikita ang malaki nitong larawan na nakasabit sa tabat ng nitso nito. Napapaligiran din iyon ng mga sariwang bulaklak at mga santo na pawang inaalagaan ng linis ng sepulturero. Nang makapasok ay kaagad na humalik si Knives Dawson sa nitso ng kanyang ina at tahimik na magdasal. Although Knives Dawson's aura used to be dignified and strong, no one knew that the man was soft and vulnerable when he was there at the grave of his beloved mother. 1:00 na nang umalis si Knives sa The Heritage Park, at 2:00 naman nang makarating siya sa Dawson Hotel kung nasaan ang kanyang suite. Nang makababa ay kaagad na rin umalis ang kanyang sekretary para i-park ang kanyang sasakyan.
Mabilis na tinungo ni Knives ang lobby ng hotel na pagmamay-ari niya, subalit bigla siyang napahinto nang makita sila Lain na nakaupo sa baitang ng hagdan, may dalang maliit na maleta at nakayuko habang natutulog. At dahil patapos na ang summer ng panahong iyon at malapit na ang tag-ulan, kaya naglalabasan na ang malalaking lamok. Nang makalapit si Knives sa babae ay kita niya ang mga mamula-mulang pantal na dulot ng kumagat na lamok sa braso ng nahihimbing na sila Lain. Kunot noo pinagmamasdan ni Knives ang babae sa kayumuko at hinawakan ito sa braso. Dahil sa pagkilos na iyon ni Knives ay nagising sila Lain at namumungay pa ang mga mata na tumingin sa kanya. Nandito ka na, T. Namamaos na wika nila Lan na hindi pa masyadong gising ang diwa. Natigilan naman si Knives dahil iyon ang unahang pagkakton na mayroong taong naghintay sa kanyang makauwi. Are you stupid? Hindi ka ba marunong tumawag? Galit niyang singhal sa babae. Hindi ko alam ang cellphone number mo, sagot naman nila Lain na bahagyang inaantok pa. Knives didn't know if he would laugh or be insulted because they had been in the same bed several times, but they still didn't have each other's cell phone numbers. Ang tanging kontak lang nito ay ang sekretary niya, pero bakit hindi ito tumawag maski sa lalaki? Bigla ring pumasok sa isipan ni Knives na hindi rin pala siya in-add nila Lain sa friends book kaya dumilim ang kanyang anyo. You deserve to be feasted on 10 mosquitoes, inis na wika ni Knives sa babae saka siya hinila paalis. Dahil doon ay tuluyan ng wala ang antok ni Lain. Hindi rin niya alam kung ano ang kanyang nagawa para magalit na naman ito sa kanya. Sandali. Yung box ko. May lamang gamit yon, pigyan nila Lain sa lalaki nang makitang naluwan ang kanyang mga bagahe. Don't worry, kahit itapon ko iyan walang pupulot, sarkastikong sagot naman ni Knives. Nang mapansin na balisa ang babae, inisip ni Knives na marahil nag-aalala ang babae sa box nito, kaya napabuntong hininga siya. Don't worry, hindi mawawala ang box mo. Kukunin yon ng housekeeper at ibabalik sayo, inis na sabi niya habang pinipindot ang fingerprint scanner. Bibitiwan mo ako, kaya ko namang naglakad mag-isa, wika nila Lain na hindi maitago ang pagtatampo. Kung para sa lalaki ay basura iyon, para sa kanya na naghihikaho sa buhay ay napakahalaga ng mga gamit niyang naroon sa box. Ang iba roon ay ipinundar niya mula sa kanyang pagtatrabaho, at ang iba naman ay galing pa sa kanyang namayapang ama't lola. Salubong ang kilay naman na nilingon ni Knives ang babae. Mukhang marunong na rin itong mag-alboroto. Fine, maikling niyang sagot sa kabinitiwan ang payat nitong braso. Dahil biglaan ang pagbitaw ni Knives sa kamay nila Lain, ay na out of balance siya, dahilan para muntikan na siyang matumba. Namanhid kasi ang kanyang mga binti sa ilang oras niyang nakaupo habang hinihintay ang lalaki. Mabuti na lang ay kaagad siyang nakakapit sa handrail ng elevator, kaya hindi siya natumba. Iyon nga lang, dahil namamanhid ang kanyang mga binti kaya pakiramdam niya ay tinutusok yun ng malizlit na karayom at hindi siya makagalaw. Nang bumukas ang elevator ay mabilis na humakbang palabas ni Knives samantalang naiwan naman sila Lain sa loob na hindi kumikilos. What are you waiting for? Come out, nakasimangot na utos ni Knives kay Lain. Nakagat naman nila Lain ang kanyang pang-ibabang labi sa kinakabahang nagsalita, hindi ko kayang kumilos. Tumaas naman ang makakapal na kilay ni Knives sa narinig. Wala kang kakayahan pero magaling kang magpakitang gilas, nakangising wika naman ni Knives. Pakiramdam nila Lain ay nabilaukan siya sa iinsultong sinabi ni Knives sa kanya. Nababaliw na naman ba ang lalaki ito? Bakit galit na naman ito sa kanya gayong siya na nga ang naghintay ng matagal sa pagdating nito? Kasalanan ba niya kung maubusan ng battery ang kanyang cellphone? Namamanhid ang mga binti ko dahil 7 oras akong naghintay sa'yo. Sagot naman nila Lain na hindi maitago ang inis sa tinig. So what? Imo ba alam ang posisyon mo? Nakangising tanong ni Knives na ikinakunot noon naman nila Lain. As a hired girl, isn't it your job to wait for the sponsor? Tanong pa ng lalaki sa walang kasing lamig na tono. Natigagal naman sila Lain sa narinig at tila ba may maliliit na karayom ang tumutusok sa kanyang puso ng mga sandaling iyon. Lihim na natawa sila Lain sa kanyang sarili. Tama nga naman si Knives. Nang decide siyang pumirma sa agreement ay silyado na ang kanyang pagkakakilanlan. Magiging ipokrita lang siya kung magpapanggap pa siyang malinis gayong pumayag siyang maging babaeng bayaran. Ang tanging magagawa lang niya ay pasayahin ito upang matapos na ang kanilang kasunduan sa lalong madaling panahon.
Knives noticed that the woman was stunned and her face showed mixed emotions. His chest tightened. He loosened his necktie and said, "Look, hindi ko, dearest sponsor. Putol nilalain sa sasabihin sana ng lalaki. Pwede bang yakapin mo ako?" Nilalain na may kalakip na mapait ng ngiti. Knives gritted his teeth. In his mind, he wanted to do as she said. He wants to pucha her hard. He wants to kill her. Nang mga sumunod sandali, namalayan na lang nilalain na binuhat siya ni Knives na parabang papel. Mabilis at nagmamadalil ang lakad ng lalaki na parabang galit na galit. Napalunok si lalain at napakapit sa liig ng lalaki sa takot na baka mahulog siya. Sa loob niya, iniisip niya kung ano na naman ba ang nagawa niya para magalit ito ng ganoon. Nang makarating sa suite, saka palang inilapag ni Knives ang babae saka pinindot ang pinto upang magsara. Mabilis niyang isinandal si lalain sa pader at masuyo niya itong hinalikan sa labi, sa collarbone, sa dibdib. Every place is full of delicate kisses. Kasabay ng maalab na halik ay dahan-dahang kinakalas ni Knives ang buttons ng pangitaas nito, maging ang palda. Si lalain naman ay tila lutang ng mga sandaling iyon. Hindi na niya alam pa kung ano ang nangyayari, basta ang tanging nararamdaman lang niya ay para siyang maliit na batang kinarga at inihagis ng taas, baba. Knives were fierce and cruel. He pushed Lalaine to the point where she couldn't bear any more distance, making it difficult for Lalaine to breathe. Hindi naman makatayo ng maayos si Lalaine dahil pakiramdam niya ay nanghihina siya, kaya napakapit na lang siya kay Knives at hinayaan ang lalaki sa manipulahin siya sa paraang gusto nito. At pagkatapos ng mahabang sandali ng mainit na paglalaro, ay natapos na ang unang round. Matapos makapagpahinga ng mga minuto ay muli na namang kumilos si Knives sa tabi ni Lalaine. Masuyo niyang hinaplos ng kanyang daliri ang malambot na pisngi ng babae at masuyong nalikan sa labi. Naging malikot ang kanyang dila at ipinasok ito sa makipot na bibig ni Lalaine. Inilingkis niya ang sariling dila habang sinipsip ang laway ng babae hanggang sa mapaungol ito. Deing ni Lalaine. Nang sa wakas ay itinigil ni Knives ang paghalik ay habol-habol ni Lalaine ang kanyang hininga, pero kahit ganoon ay sinikap pa rin niyang magsalita. Hindi ko na kaya. You know it won't end with just one, namamaos na bulong ni Knives sa kanyang tenga. Nakagat naman ni Lalaine ang kanyang labi saka nahihiyang nagsalita, pero medyo masakit na, ni Lalaine na nakasungaw ang luha sa mga mata. Kumunot naman ang noo ni Knives sa narinig saka pinagmasdan ng matiim ang babae. Does it really hurt? 0-0, masakit, sagot ni Lalaine na bahagyang nanginginig ang boses at mailyak na. Masyadong natuon ang atensyon ni Lalaine sa paraan kung paano mabayaran ang 1,000,000 pagkakautang kay Knives at nawala na sa kanyang isipan na hindi mga pala sila magkatugma ng lalaki. Hindi pa ganoon katagal ang unang beses silang nagtalik at masyado itong marahas, kaya naroon pa rin ang pananakit ng kanyang puson. At kung ipagpapatuloy ng lalaki ang ganoon ay maaari talaga siyang mapatay nito. Pinagmasdan naman ng mabuti ni Knives ang babae at base sa itsura nito ay alam niyang hindi ito nagdadahilan lang. Namumutla kasi ang mukha at labi nito at butil-butil ang pawis sa noo, kahit na air conditioning naman ang kanyang suite. Kahit sinong malkakakita sa itsura nito ay mahahabag ng mga oras na iyon. Let me see, ani Knives sa kamarahang inihiga ito sa sofa habang hawak ang mga kamay. Ang liwanag naman na nangmumula sa chandelier sa kanyang ibabaw ay nagdulot kay Lalaine ng pakiramdam na para siyang hinubaran sa liwanag ng araw. Dahilan para mamula ang kanyang mukha sa matinding hiya at mabilis na takpan ng palad ang kanyang pagkababae. Take your hand off, mariin namang utos ni Knives habang matalim ang tingin kay Lalaine. Hindi mo na kailangang tingnan, naputol ang sana isasabihin ni Lalaine dahil tinapik ng lalaki ang kamay niya na nakaharang sa kanyang pagkababae at saka nalinip na nagsalta, ano bang tinatago mo? Di ba't nakita ko na ang lahat sa'yo? At bago pa tuluyang makapagsalita si Lalaine, ay nagulat siya nang biglang ibuka ng lalaki ang kanyang mga hita, dahilan para uminit ang buong mukha ni Lalaine dahil sa matinding kahihiyan. Naging malambot naman ang ekspresyon as invest, matapos makita ang pamamaga ng pagkababae ni Lalaine. Kung alam niya na lang na gano'n na iyon kamaga, hindi na sana niya ito pinilit kanina. You're so swollen and you still dare to seduce me. Do you want to die? Singhal niya sa babae na kasalukuyang bakas sa mukha ang iniindang sakit. Hindi mo naman ako pinakikinggan ay.
Napatili sila lain nang walang sabi-sabing bigla siyang buhatin ng lalaki sa dalawang braso na para bang bagong kasal at mabilis na tinalunton ang direksyon ng banyo sa katabing kwarto. Maingat siyang inilapag ng lalaki sa malaking pabilog na bathtub saka pinindot at otomatikong lumabas na roon ang maligamgam na tubig na mayroong mabangong likidso. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Lain at bahagyang nawala ang pananakit ng kanyang puson. Ito na ang magiging kwarto mo simula ngayon, wika ng lalaki matapos matiyak na maayos na ang bathtub. Natigilan naman si Lain. Hindi niya akalain na mayroon siyang sariling kwarto. Bakit? Disappointed ka ba dahil di tayo magkatabi sa kama? Namimiloso pong tanong ng lalaki kay Lain. Nag-init naman ang punong tenga ni Lain dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi yon ang iniisip ko, sagot naman ni Lain saka dahan-dahang inilubog ang buong katawan sa maligamgam na tubig. I'm not used to having another woman in a bed. Anik Neves bago tumalikod pero bago pa ito tuluyang lumabas ng banyo ay nagbilin ito kay Lain ng kung ano bago lumabas. Matapos magbabad sa bathtub ng halos kalahating oras ay lumabas si Lain sa banyo na nakabalot ang katawan sa tuwalya. Ang box na naiwan kanina sa labas ng hotel ay naroon na sa kanyang kwarto. Isang white nightgown ang kanyang napili niyang suotin, at nang magsusuot na sana siya ng pangloob ay narinig niya tumunog ang automatic lock ng kanyang kwarto senyales na nagbukas iyon. Si Knives ay tuloy-tuloy na pumasok ng kwarto na may dalang ointment at malamig ang ekspresyon na tumingin kay Lain. Lie down, utos niya sa babae saka itinuro ang malaking kama. Dagli ang nag-init ang pisngi ni Lain nang realized kung ano ang tinutukoy ni Lain, ako na ang maglalagay, nautal na pagtanggi ni Lain sa lalaki. Kaya ba nang maliliit mong dalurl, tanong ni Knives na nakaarko ang makakapal na kilay. Natutop naman ni Lain ang kanyang bibig dahil sa kanyang narinig. Bid niyang wala sa mood ang lalaki ng mga oras na iyon dahil kitang-kita niya ang irritable sa mukha nito. Dahil naudlot ang nangyari kanina, ay naging irritable si Knives. Wala siyang gana na makipagtalo pa sa babae kaya walang sabi-sabing binuhat niya ito papunta sa malambot na kama, dahilan para mapatili naman si Lain sa pagkabigla. Ay, bulalas ni Lain saka napakapit sa liig ng lalaki. Nang maihiga sa kama ay pulang-pula ang buong mukha ni Lain sa matinding hiya, lalo pa nang angat nito ang suot niyang bestida ay nakita na wala siyang suot na pangloob. So, you like to sleep without any clothes on? Makahulog ang saad ni Knives nang makita na walang suot na panty ang babae, hindi sa ganoon. Bigla kang pumasok kaya hindi ko natuloy, natatarantang paliwanag ni Lain na bahagya pang pumiyok dahil sa matinding kaba. Ibinaluktot din niya ang kanyang mga tuhod upang ikubli ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Huwag mong takpan, namamaos na utos ni Knives habang nakatingin ng mataman. Wala namang nagawa si Lain, kundi muling inunat ang mga tuhod at hayaan ang lalaki sa gusto nitong mangyari. Pero sa loob-loob niya, hiyang-hiya siya sa mga nangyayari ng mga oras na iyon. Bahagyang ibinuka ni Knives ang mga hita ni Lain upang malayang makita ang pagkababae nitong bahagyang namumula at namamaga ang bukana. Ilang sandali pa isang hindi maipaliwanag na kiliti ang naramdaman ni Lain sa kanyang pagkababae nang dumampi ang daliri ni Knives doon. At dahil hindi niya kayang pigilan ang saril, ay mahina niyang napahalinghing habang nakayukom ng mahigpit ang mga kanao. Automatikong nanigas naman ang katawan ni Knives nang marinig ang mahinang ungol na iyon ni Lain, na para bang musika sa kanyang pandinig tumiimbagang siya at ginawa ang lahat upang paglabanan ang pagnanasang unti-unting lumulukob sa kanyang kaibuturan at sa kapagalit na sinta si Lain. Stop whining. Are you teasing again? Irritableng wika ni Knives sa kabahagyang nilagyan ng puwersa ang ginagawa ng mga sandaling iyon. Gusto naman matunaw na lang ni Lain dahil sa matinding kahihiyan ng mga oras na iyon. Ano ang magagawa niya? Talagang hindi niya malpalwanag ang kiliting nararamdaman sa tuwing humahaplos ang daliri nito sa kanyang pagkababae. Upang huwag nang kumawala ang impit na ungol sa labi ni Lain, mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi na halos takasan na iyon ng kulay. Relax eh. Paalala pa ni Knives sa kanya. At makalipas ang mahabang sandali ng pagdurusa sa paglalagay ng ointment sa kanyang pagkababae, na mistulang naging torture kay Lain ay natapos din ito sa wakas. Kaagad tumayo si Knives mula sa pagkakaupo sa malambot na kama, subalit napalunok siya ng pasadahan ng tingin ang maputi at malambot nitong paa.
Napakaliit niyon na para bang kayang-kaya niyang bitbitin gamit lang ang isang kamay. Nagbawi ng tingin si Knives saka ibinaling ang atensyon sa nanlalagkit na kamay. Kumuha siya ng tissue at ipinuna sa kanyang daliri at palad ng dahan-dahan saka malamig na tumingin kay Lalain. I told you to relax, not to get my hands all over, anang laki kay Lalain. Nakaramdam naman ng inis si Lalain dahil halata namang sinadya nitong gawin iyon, isa tandang bawas isa kaw ang may gawa, sagot naman niya rito. You're inexperienced yourself. Paano mo ako masisisi? Tanong naman ni Knave sa madilim na tingin babae. Napayuko naman si Lalain dahil pakiramdam niya ay biglang naging mabangis na anyo ang lalaking kaharap. Naging malikot ang kanyang mga mata hanggang sa may mapansin siyang hindi dapat makita. Ikaw? Bakit ka? Hindi na naituloy pa ni Lalain ang sinasabi dahil sa pagkailang na nararamdaman. It was you who seduced me, irritable namang sagot ni Knave sa babae. Hindi siya santo kaya natural lang na mabuhay ang kanyang pagkalalaki matapos gawin iyon kay Lalain. Sa katunayan, hindi pa humuhupa ang kanyang pagnanasang nararamdaman kahit pilit niyang inignora. You look like you're having a great time. But what about me? Paano ako makakatulog nito? Tanong pa ni Knave sa mahina at namamaos na tinig. Bakas din ang pagnanasa sa mga mata niya na kanina pa niya pilit pinpigilan. Sa sumunod na segundo, napapikit si Lalain dahil sa nakakapasong init. Nanlamig ang buong katawan niya at nalyak siyang nakiusap rito. Hindi ko na kaya, pagmamakaawa niya kay Knives. Wala akong sinabing liyan, sagot nam ni Knives. Gumalaw ang kanyang Adam's apple nang hawakan niya ang maliit nitong mga paa. Use here instead. Napamaang nam si Lalain. Wala siyang ideya sa ibig sabihin ng lalaki. Maya-maya pa say nagulat siya nang maghubad ng pantalon ang lalaki at tumayo sa kanyang harapan. Napalunok pa si Lalain habang nakatingin sa naghumindig pagkalalaki nitong pagkalalak. Dahil walang alam si Lalain sa kung ano ang gagawin lalak ay hinayaan lang niya itong kumilos. At ganoon na lang ang pagsinghap niya nang makitang ipinasok ng lalaki ang ari nito sa pagitan ng magkadikit niyang mga paa at nag-umpisang kumadyot. Matapos iyon, buong akala ni Lalain ay makakapagpahinga na rin siya, subalit nagulat siya nang muling mulong sa kanyang tenga si Knives. Not enough, namamaos na sabi nito. Bakit hindi mo na lang ako? Hindi maituloy ni Lalain ang sanay sasabihin dahil hindi siya komportable na sabihin iyon. Malalaman mo rin, nakangising sagot naman ito sabay taas ng suot niyang nightgown. Kitang-kita ni Lalain ang matinding pagnanasa sa mga mata ng lalaki kaya nanginig siya at nakaramdam ng kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, na-realize niyang napakarami palang bagay ang maaaring gawin ng isang mag-partner kahit walang sexual intercourse. At ang lalaking kasama niya ng mga sandaling iyon ay tila bihasa na sa ganoong bagay. Naging marahas ang bawat kilos ni Knives sa kanyang katawan kaya pakiramdar ni Lalain ay hindi na siya komportable. Habang tulala siya ng mga sandaling iyon ay nagsalita pa ito, kapag inuit mo pang akitin ako kahit ano pa ang sitwasyon, parurusahan kita and not let you have fun, hinihingal nitong sabi. Naiwan namang nakatulala lang si Lalain. Hindi man niya sinasadya ang mapahalinghing kanina at hindi naman niya intensyon na akitin ito. Isa pa ito naman ang may kontrol sa sarili nito, kaya bakit kasalanan niya ang lahat? Madaling araw na nang bumangon sa kama si Knives na bakas ang satisfaction sa gwapong mukha. Tumawag siya ng housekeeper at nag-utos na paltan ang bedsheets, habang karga si Lalain na hind na makakilos dahil sa sobrang pagod. Dinala niya to sa banyo at tinulungang makapag-shower. Nang muli niya itong kargahin at ihiga sa kama ay minuto pa lang ang nakalipas nang makatulog ito. Magulo ang buhok ng babae at nagkalat ang mga pasa sa buong katawan na animo isinaktan at nagitsurang kaawa-awa. Walang kaide-ideya ang babae kung gaano nakakasabik para sa isang lalaking tulad ni Knives ang makita ito sa ganoong ayos. Madilim ang anyong pinagmasdan niya ang babae at para bang gusto niyang mulong maging mabangis na leon at sunggaban ang kawawang kuting, pilit kinontrol ni Knives ang muling pag-ahon kanyang pagnanasa, at tiimbagang na binalutan ng kumot ang hubad na katawan ng natutulog na babae. Matapos nito lumabas liya ng kwarto ng babae na masama ang mukha. Nagising si Lalain nang marinig ang pagtunog ng alarm ng kanyang cellphone. Mabilis siyang bumangon at nagtungo ng banyo para mag-shower. Makalipas ang 15 minutos ay lumabas na rin siya at nagtingo sa kabinet saka kinuha ang kanyang uniform. Pagkalabas niya,
kaagad niyang nakita si Knives na katatapos lang nag-ehersisyo at kasalukuyan ng umiinom ng bottled water. Nagulat sila Lain dahil masyadong energetic ang lalaki at wala yata itong kapaguran. Madaling araw na silang natapos subalit mas nauna pa itong magising sa kanya gayong 7:00 pa lang ng umaga. Habang uminom ng tubig ay tumutulo rin ang pawis ng lalaki sa mukha nito pababa sa ligat Adam's apple, at para kailalain ay napaka-sexy nitong pagmasdan ng mga oras na iyon. "Elvay, are you looking at? Have you imagined about it?" Makahulugang tanong ng lalaki habang nakangisi. Bagaman sanay na sila Lain sa pagkaprangka ng lalaki, ay hindi pa rin niya mapigilang makaramdam ng matinding pagkailang. Uminit din ang kanyang punong tenga kaya naman inalis niya ang tingin kay Knives. Hindi sumagot sila Lain sa lalaki at nanatiling nakayuko lang nang marinig niya itong muling magsalita. "Have a breakfast. Isa vest just take a shower," anito saka nagpunta sa master's bedroom katabi ng kanyang kwarto. Samantala tahimik namang naupo sila Lain sa sofa at ni hindi kumikilos kahit inutusan siyang tong mag-almusal na. Nanatili lang slayang nagmamasid sa kabo ng suite na para bang iyon ang unang beses niyang nakapunta roon. 30 minutes later, Knives came out of his room wearing a black executive suit that gave his handsome face a cold and intimidating aura. Looking at it, he didn't seem like the man who looked like a wild beast last night. Tahimik na nagtungo sila Lain sa dining table, ganoon din si Knives at sabay na dumulog sa hapag-kainan. Brewed coffee lang at sandwich ang kinain ni Knives, samantalang kailalain ay cereal at mainit na gatas, at saka prutas. Matapos kumain, matamang tumingin si Knives sa babae saka nagsalita, "O siyam 1-5-4-3-2-1-7-8-8." Kunot noon namang tumingin sila Lain sa kaharap. "Natandaan mo ba?" tanong pa ni Knives. Ang ano, nagtatakang balik tanong naman nila Lain. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Knives, "Didn't you want the number yesterday?" Natigilan naman sila Lain. Wala siyang imaalala na hiningi niya ang number nito. "O di mo pa rin ba natatandaan?" Muling tanong nito na bakas ang iritasin sa tinig dahil sa takot na muling parusahan siya ng lalak, ay mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kanyang kwarto at kinuha ang cellphone. Nang makabalik ay muli siyang nakiusap sa lalaki na ulitin nito ang numero. Masama naman ang mukha na sumunod si Knives. "O siyam 1-5-3-2-6-7-8-8." Pagdikta nito, "That's a friend's book number," wika pa niya sa babae. Natigilan naman sila Lain ng mga sandaling iyon. Anya sa kakaagad na ibinaba ang cellphone nito. Ang lakas naman ng loob niyang i-add ang lalaki sa friend's book gayong hindi naman sila close nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Knives saka padabog na tumayo sa dining table. Hindi naman maintindihan nila Lain ang biglang pagbabago ng muod ng lalaki kaya nanahimik na lang siya at tinapos ang pagkain. Nang mga sandaling liyon ay dumating na ang housekeeper at iniligpit ang kanilang mga pinagkainan. Inutusan din ni Knives ang housekeeper na tulungan sila Lal na i-record ang fingerprint nito matapos nyon ay nauna nang lumabas si Knives ng sulte at mabilis namang sinundan nila Lain. Inisip niya kung hindi siya nagmamadal ay mahirapan siyang makasakay dahil sa traffic. Nang makapasok sa elevator ay kaagad na pindot ni Knives ang basement floor dahil doon ang parking area ng mga sasakyan na naninirahan sa hotel. Sila Lain naman ay pinindot ang first floor dahil naroon ang lobby ng natural gusali na siyang mabilis na daan palabas. Tahimik ang dalawa hanggang sa marating na ang first floor at tumunog ang elevator. "Mr. Dawson, mauna na ako," magalang na paalam nila Lain sa lalaki. Kunot noon namang tumingin si Knives sa kaharap. "It's quite far from the terminal." "Zero okay lang, magbabas na lang ako," sagot naman nila Lain. Umangat naman ang gilid ng labi ni Knives nang marinig ang sinabi nito. "You seem to know the route near my house very well," anya sa sarkastikong tinig. Sa takot naman na baka mamisinterpret ng lalaki ay kaagad siyang sumagot, "Hindi naman." Bago pa matapos nila Lain ang sinasabi ay nakita niyang pinindot na ng lalaki ang close button ng elevator na para bang ayaw uslian nitong makita. Naiwan namang nakatulala sila Lain, subalit sa isang banda ay naisip niyang mas mainam na kung galit ito sa kanya dahil baka tapusin na nito kaagad ang kanilang kontratra kahit hindi pa tapos ang kanilang usapan. Mabilis na naglakad sila Lain palabas sa lobby at tinungo ang terminal ng jeep. Mabuti na lang ay maaga pa at wala pang masyadong pila, kaya kaagad siyang nakasakay.
20 minutos nang marating nila Lain ang kanilang kumpanya. Mabilis siyang bumaba at nagmamadaling naglakad papasok sa lobby nang biglang may malaking kamay ang humila sa kanya at dinala siya sa eskinita na malapit sa gusali paglingon nila Lain. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Benjamin iyon at galit na galit habang nakatunghay sa kanya. Mariing nakpan ni Benjamin ang kanyang palad ang bibig nila Lain upang hindi ito makasigaw, saka itinulak siya pandal sa pader. "Shut up, bitch!" Saway ni Benjamin sa babae nang pilit nitong kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Buong magdamag siyang naghintay sa babae noong isang gabi at kumpiyansa siya sa sariling lalapit ito sa kanya nang nakaluhod na magmamakaawa, ngunit naghintay siya sa wala. Hanggang sa mag-umaga na ay kaagad niyang tinawagan niya si Ursula, pero sa kasamaang palad ay hindi na niya ito makontak. Bagaman hindi sila madalas magkita ng matandang babae, kabisado naman ni Benjamin ang ugali nito. Alam niyang hindi titigil ang babae hanggat hindi ito nakakakuha ng pera. And now that he couldn't call her, he had a hunch that she might have gotten some money. If so, where did Lalaine Aragon get the money? Dumako ang matatalim na mga mata ni Benjamin sa liig ni Lain, at hindi siya tanga para hindi mahalata na naglagay ito roon ng powder para matakpan ang kung anumang itinatago nito. Hinila din niya ang manggas ng suot nitong damp dahilan para makita niya roon ang may kalabuang mga marka na tila mga pasa. "Bitch! Who did you L yourself to?" Mariing tanong ni Benjamin na nanlilisik ang mga mata dahil sa galit. "Wala ka na ron," sagot naman ni Lain habang pilit na nagpupumiglas at mahigpit na hawak ang kanyang kwelyo. "Punyemas ka! Nabili na kita sa nanay mo kaya akin ka na," galit na wika ni Benjamin habang patuloy siyang idinudukdok sa matigas na pader. Hindi naman nagulat si Lain nang marinig iyon mula sa bibig ng demonyong lalaki. Alam niyang hindi ito tutulugan ng kanyang nanay kung wala itong mapapala sa lalaki. Pumirma na siya ng agreement, simula ngayon wala na kaming kaugnayan sa kanya. Kaya kung ako sayo, tumawag ka na lang ng pulis at ipahuli siya. Matigas at matapang na sagot ni Lain sa lalaki saka malakas na itinulak ito dahilan para mabitiwan siya. Pumihit si Lain patalikod para sana umalis na subalit dahil wal sa bokabularyo ni Benjamin ang basta na lang sumuko. Mabilis niya itong nalhawakan sa braso. "Sino? Sabihin mo sakin kung sino ang lalaking bumil sa'yo." Nanggagalalting tanong ni Benjamin. Gusto niyang malaman kung sino ang humahalik na umaga o sa babaeng pagmamay-ari niya. Dahil hindi nagpatinag si Benjamin, kung kaya't walang nagawa si Lain, kundi sumigaw kahit pa hindi niya alam kung may makakarinig dahil eskinta iyon sa pagitan ng dalawang gusali. "Intern ako sa Debonair na pagmamay-ari ni Knives Dawson. Kung ayaw mong makita kanya rito, umalis ka na." "O tinatakot mo ba ako?" Ngising demonyo na tanong naman ni Benjamin habang hawak siya ng mahigpit. Nahintakutan naman si Lain sa ngiti nito kaya naman nag-isip siya ng paraan para matakasan ito. Pasimplehan siyang dumikit sa pader at nang makakita ng pagkakataon at nagtangka siya tumakbo. Mabilis namang nahila ni Benjamin ang kanyang buhok para bang matatanggal na ang kanyang anit sa sobrang higpit kaya naman napatili siya. "Ay! Ano ba? Bitiwan mo ako," nagpupumiglas na bulalas ni Lain habang hinihila ang sariling buhok mula sa kamay nito, ilusyonadal at sino ka naman para pag-aksayan niya ng oras. "Kahit patayin pa kita sa harap niya, wala siyang pakialam, gaga," natatawang sagot naman ni Benjamin na hindi nagbabago ang mabalasik na anyo. Hindi na makasagot si Lain dahil sa matinding sakit na nararamdaman sa kanyang anit. At wala siyang magawa kundi mapaiyak na lang at lihim na hiniling na sana ay dumating si Knives upang tulungan siya. "Ngayon, Lain Aragon. Tell Mel sino ang lalaking nagbayad sa'yo," marahas na tanong pa nito kay Lain. Nang hindi sumagot ay marahas niyang ihinagis si Lain papunta sa pader. Sa gulat ni Lain ay napatili naman siya at namutla sa matinding takot. Subalit ang inaasahang pagtama sa pader ay hindi nangyari, sa halip bumangga siya sa matipunong dibdib. Nalanghap din niya ang pamilyar na amoy mint na hininga nito at hindi makapaniwala nang makita ang gwapong mukha nito na may malamig na tingin. "Who dares to meddle in his business?" Tila hayop naman na umangil si Benjamin, subalit nang makita kung sino iyon ay tinakasan ng kulay ang mukha niya at biglang nanghina ang kanyang tuhod na halos matumba na siya sa kinatatayuan. "Kuya Knives. I'm sorry. I didn't mean to."
Benjamin couldn't continue what he was going to say cause his tongue seemed to have retracted when he saw Knives Dawson. His arrogance disappeared and he looked like a dog with a wagging tail. Napakadilim ng anyo ni Knives at walang kasinlamig ang mga mata nito na para bang walang buhay na bagay ang kanyang pinagmamasdan ng mga sandaling iyon. Dahilan para makaramdam ng kilabot si Benjamin sa kanyang kaitbuturan. Kuya Knives, the truth is, I caught this girl spying on Debonair. Someone like her will ruin the reputation of your company, so you should fire her immediately, pagdadahilan ni Benjamin. Dahil inaakala ni Benjamin na walang kaugnayan ang dalawa, kaya mas pina-exaggerate pa niya ang pagsisinungaling sa harapan ni Knives Dawson. Isa also learned that she sold himself recently. Maybe one of the old hags. We don't know if she has an infectious disease. Someone like her should not be allowed to stay in the company any longer because she might infect the employees, dagdag pa ni Benjamin na pilit kinukumbinsi ang lalaking kaharap. Galit na galit naman sila Lain dahil sa mga kasinungalingang narinig mula kay Benjamin. Handa na sana siyang sagutin ang mga paratang nito nang biglang nagsalita si Knives. Bakit hindi ka pa pumasok? Kay Lain iyon sinabi ni Knives. Halatang ayaw nitong iparinig ang kung anumang pag-uusapan ng mga ito. Hindi maintindihan ni Lain kung bakit bigla siyang nakaramdam ng paningkip ang kanyang dibdib. Sigurado siyang tulad noong una, hindi siya papaniwalaan ng lalaki dahil ang tingin sa kanya nito ay maruming babae at mukhang pera. Kaya sa halip na magsalita, tumahimik na lang si Lain at tinalikuran ang mga ito saka naglakad palayo nang hindi tinatapunan ng tingin ang dalawang lalaki. Nang makita naman ni Benjamin na papalayo na sila Lain, ay muling sumama ang kanyang mukha sa kabinalingan ang lalaking kaharap. Kuya Knives, ang babaeng iyon hindi na naituloy pa ni Benjamin ang kanyang sasabihin dahil malakas siyang sinipa ni Knives sa kanyang dibdib at tumama sa pader. Kasabay ng pagtunog ng nabaling ribs, ay tila isang hayop na umatungal si Benjamin dahil sa matinding sakit. Putok ang kanyang ilong at bibig at mukhang miserable ng mga sandaling iyon. Do you know who she is? Malamig na tanong ni Knives sa nakabandusay na lalaki saka walang pakialam na tinapakan ang palad nito. She's mine. Bago pa makasagot si Benjamin ay binawi na ni Knives ang paang nakatapak sa lalaki, tumalikod at kinuha ang cellphone sa bulsa ng kanyang executive suit. Inform the Scott family that the engagement has been cancelled. Tell Mr. Benedict Scott to ask his son Gulf. Nahintakutan naman si Benjamin sa kanyang narinig kung makancel ang engagement, Balf wala ang pagkabali ng kanyang ribs dahil sigurado siyang babalatan siya ng buhay at papatayin siya ng kanyang daddy sa oras na malaman nito iyon. Walang pakialam si Benjamin sa duguan niyang mukha at sa halip ay pilit na gumapang gamit ang kanyang kamay papalapit sa paanan ni Knives at humahagulhol. Kuya Knives, please, I made a mistake. Please, I'm begging you. Hind na pinakinggan pa si Benjamin ni Knives Dawson, sa halip ay nilampasan lang siya nito at nagtuloy katumbas equals tuli patungo sa lobby ng naturang building. Maya-maya pa'y dalawang security guard ng Debonair ang lumapit kay Benjamin at binuhat siya nito at inihagis sa kalsada. Pinagtitinginan siya ng mga taong naroroon pero walang pakialam si Benjamin sa kahihiyan na yon. Ang importante sa kanya ay huwag makansela ang engagement nila ni Olivia dahil tiyak niyang katapusan na niya kapag hindi iyon matuloy. Nahihirapan man dahil sa sakit ng katawan na nararamdaman, pumikit na bumangon si Benjamin at saka dinukot ang cellphone sa suot niyang coat. Nakahinga siya ng maluwang nang makitang hindi iyon nabasag. Mabilis siyang nagtungo sa contacts at hinanap ang pangalan ni Olivia at tinawagan. Matapos ng ilang pag-ring ay sumagot din ito. Yes, babe, tanong ni Olivia sa kabilang linya. Baby, help me. Matapos ang insidente kaninang umaga, naging maayos ang umaga nila Lain sa kanyang trabaho. Hindi pa sila nagkikita ni Knives matapos ng nangyari. Mabigat ang kanyang dibdib dahil alam niyang hind siya, kakampihan ng lalaki kahit pakitang-kita naman nito ang mga nangyari kanina. Nag-focus na lang sila Lain sa kanyang mga ginagawa hanggang sa sumapit ang tanghal ay nilapitan siya ng front desk clerk at sinabing mayroong naghahanap sa kanya sa lobby. Nagpakilala po ba kung sino? Tanong nila Lain sa clerk. Hindi po, yun na Lain. Basta ang sabi ay kaibigan mo raw siya. Binalot ng kaba sila Lain dahil inisip niyang baka si Benjamin iyon. Wala sana siyang balak na harapin ang kung sino mang naghahanap sa kanya sa takot na baka si Benjamin iyon,
Ngunit muling umakyat ang clerk at sinabing naroon pa raw ang lalaki at hindi umaalis. Napilitan sila Lain na puntahan ang kanyang bisita sa lobby at ganoon na lang ang kanyang pagkasurpresa nang makitang si Elijah iyon. Prente itong nakaupo sa visitors area at nagbabasa ng magazine habang magkakrus ang mga mahahabang binti. Nakasuot ito ng blue long sleeve na nakatupel ang manggas hanggang siko, slim-fitted slacks na kulay gray at black leather shoes. Napakagwapo at napaka-elegante nitong tingnan ng mga sandaling iyon, kaya halos lahat ng babaeng nagtatrabaho sa Debonair ay napapatingin sa lalaki. Ang sabi pa ng ilang mga empleyado na nakakita kay Elijah, pwede raw itong ipangtapat sa kanilang Chief Executive Officer na si Knives Dawson kung ang kagwapuhan lang ang pag-uusapan. Kaagad itong humiti ng matamis nang makitang siyang papalapit, saka binitiwan ang hawak na magazine at tumayo. Kuya Elijah, bakit ka nandito? Bungad nila Lain nang makalapit sa lalaki. I have free time so I thought I'd drop by here, sagot ni Elijah nakangiti ng matamis. Nang sana'y magsasalita na sila Lain, isang malamig na aura ang naramdaman niyang papalapit sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin ay sinalubong niya ang malamig at kailalim kung tumitig na mga mata ni Knives Dawson. Seryoso itong nakatingin sa kanya kaya kumabog ang kanyang dibdib. Bagaman wala siyang ginagawa, nakaramdam siya ng guilty kaya wala sa sariling napatungo siya. Tuloy lang ng lakad si Knives kasama ang sekretary nito at ilang mga tauhan ng kumpanya at nilampasan siya. Bakit ba siya nagigilty? Wala naman siyang ginagawang masama? Naiwan sila Lain na hindi makapagsalita habang nakatungo ang kanyang ulo. Boss mo na ang lalaking iyon, tanong ni Elijah na muling nagpabalik kay Lain sa tamang wisyo. Tumango siya bilang sagot. May ginawa ba siya sayo? Muling tanong pa ni Elijah na puno ng pag-aalala para sa dalaga. Nataranta naman sila Lain sa narinig at muling kumabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Masyado ba siyang obvious kanina kaya nahalata iyon ni Elijah? Oh, wala. Wala naman, Kuya Elijah, nanginginig ang boses na sagot nila Lain sa kaharap. Sinikap nila Lain na pakalmahin ang sarili dahil ayaw niyang mahalata ng lalaki ang pagiging balisa niya. Kaya pasimple siyang huminga ng malalim at nagpanggap na ayos lang sa harapan ni Elijah. Bakit mo naman nasabi iyon, Kuya Elijah? Tanong nila Lain na pilit pinakakalma ang itsura. I noticed that you are afraid of him. Hindi inaasahan nila Lain ang sasabihin iyon ni Elijah. Kung ganoon, napansin niya nito ang inasal niya kanina. Iniwasan nila Lain ang sinabi nito at sumagot na, dapat bang hindi matakot ang maliit na employee na tulad ko sa aming boss? Magtrabaho ka lang ng normal. Di mo kailangang matakot sa kanya, sagot naman ni Elijah. Nagbaba ng tingin sila Lain, mahiyain ako, anya sa kaharap. Because Elijah felt that the situation had become awkward, he changed the subject. Why are you looking for me? Do you need anything? He asked. Ha? Nasa eroplano ako noong araw na iyon kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Hindi naman inaasahan nila Lain na naaalala pa ni Elijah ang pagtawag niya sa lalaki noong nakaraang araw. Aayos lang, wala iyon, sagot nila Lain na pilit pinasigla ang tinig. Bumuntong hininga naman si Elijah. Alam niyang hindi nagsasabi ng totoo ang dalaga. Lalain, kapag may problema ka na hindi mo kaya mag-isa, sabihin mo lang sakin tutulugan kita, pangako. Okay. Pakiramdam nila Lain ay nanigas ang kanyang katawan dahil sa narinig. Kung ganoon, alam ni Elijah na nagsisiungaling siya ng mga oras na iyon. Sa totoo lang, natatakot siyang madisappoint sa kanya si Elijah. Hindi lang kasi ito naging nakatatandang kapatid sa kanya, kundi naging mentor na rin niya ito na gumabay sa kanya. Kung hindi dahil sa lalaki, hindi siya magsusumikap na mag-aral at magkaroon ng pangarap sa kabila ng masasakit na bagay na pinagdaanan niya sa buhay. Nang maisip na si Knives ay hindi maipaliwanag na galit para kay Elijah, determinado sila Lain na huwag nang idamay pa ang lalaki sa problemang mayroon siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag nakuha ko ang unang sahod ko, ililibre kita, Kuya Elijah? Kailan ka free? Tanong nila Lain pero ang totoo ay palusot lang niya iyon para hindi na mag-isip ng kung ano ang lalaki. Napangiti naman si Elijah. So that's what it is. Free ako anytime. Malapit na ring matapos ang project na ipinapagawa sa akin ng directress, Kuya Elijah. Tatawagan na lang kita kung kailan, dagdag pa nila Lain sa lalaki. Okay.
Nang mga oras na iyon ay sumulpot naman ang kanilang team leader na si Aunt Aya. Automatikong kumislap ang mga mata nito nang makita si Elijah. Here pala si handsome doctor, bati ni Aunt Aya na tila ba kinikilig pa. Ganting bati naman ni Elijah sa bagong dating "Are you here to see Ilalain?" Tanong pa ng babae sa butihing doktor. Well, dumaan talaga ako para ibigay ito. Pwede bang kayo na nilalain ang bahala? Nakangiting tanong pa ni Elijah, saka tumalikod at kinuha ang dalawang malalaking paper bag na nakalapag sa sahig na noon lang napansin ni Lalain. Kinuha ni Amy Ayah ang isang paper bag at napasinghap ito nang makita kung ano ang laman nito. Really? Is this Charlie chocolate? One of the best chocolates in Canada, hindi makapaniwalang tanong ni Amy Ayah. Masuyong umiti naman si Elijah. Naging busy kasi ako last time kaya nawalan ako ng time para invite kayo. This is for me to apologize to you and also for taking care of Lalain, nakangiting sagot ni Elijah sa kaharap. Nang marinig naman ni Lalain na mahal ang mga chocolate na iyon ay gusto niyang tumanggi subalit huli na dahil mabilis na nagsalita si Aya, "Thank you so much, handsome doctor. Sige na, umakyat ka na." "Aalis na rin ako," wika pa ni Elijah kay Lalain sa kamasuyong umiti. Nang makabalik sa opisina ay katakot-takot na papuri ang sinabi ni Amy Aya kay Elijah sa kanilang mga kasamahan. Palit-ulit sexy nitong sinasabi na naiinggit daw ito sa kanya. "Lalain, bakit ba hindi ako nagkaroon ng childhood sweetheart na katulad ng kuya mo na gwapo at napakabait?" Tanong ni Amy Aya na baka sa mukha ang inggit. "I think he likes you." Dagdag pa ng team leader na sinang-ayunan naman ng kanyang mga katrabaho. Mabilis namang umiling si Lalain at nagpaliwanag, hindi naman sa ganoon. Mabait siya sa lahat, ani Lalain sa kaalanganing ngumiti. Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Lalain na maaaring magkagusto sa kanya si Elijah. Sino ba siya? Wala lang siya kumpara sa taas ng antas nito sa buhay. O zero, aaminin niyang ang tulad nito ang papangarapin ng lahat pero hindi siya. Kahibangang maituturing ang pangarap na iyon para sa kanya. Isa pa hindi pa siya nahihibang. Ngumiti naman ng mapanukso si Amy Aya. Okay. Naiintindihan ko, ani Amy Aya. Yesi naman makapagsalita si Lalain. Alam niyang hindi naniniwala ang mga ito sa kanyang sinasabi. Sa isang iglap, inakala ng lahat na totoong childhood sweetheart niya si Elijah na isang doktor. Hindi na siya nagpaliwanag pa sa kanyang mga katrabaho dahil magmumukha lang siyang guilty. Hahayaan na lang niyang mag-isip ang mga ito ng kung ano tungkol sa kanila ni Kuya Elijah. Pasasaan ba't malalaman din ng mga ito ang totoo na wala siyang nobyo at wala silang kaugnayan ni Elijah. Kinagabihan, habang naghahanda palabas sa trabaho, nakatanggap si Lalain ng tawag mula sa opisina ng sekretar. Enot Aragon, ang proposal na ipinasa mo ay medyo magulo. Ipinatatawag ka ng Chief Executive Officer sa opisina niya, ani Ilian sa kabilang linya. Pakiramdam ni Lalain ay nanayo ang balahibo niya sa batok nang marinig iyon. "Oo kay Mr. Miller, papunta na ako," magalang na sagot naman niya. Nag-isip pa muna sandali si Lalain, ay hindi niya mawari kung bakit kinakabahan siya ng mga oras na iyon. Malakas ang kutob niyang may kinalaman iyon sa pagpunta ni Elijah kanina. Mabilis na naglakad si Lalain patungo sa elevator, at nang makarating sa palapag kung nasaan ang private office ng Chief Executive Officer, ay kabado siyang naglalakad papunta sa kanyang sadya. Nang makarating sa opisina ay ilang segundo pa muna siyang nakatayo sa labas ng pinto at kumakabog ang dibdib. Hanggang sa ipinasya ni Lalain kumatok na mabilis naman itong sinagot. "Come in," anang baritonong boses mula sa loob ng opisina. Nang makapasok sa loob ng opisina ay nanayo ang balahibo ni Lalain dahil sa matiim na titig sa kanyang nerves. Dahil hindi kayang salubungin ni Lalain ang nang-aarok nitong tingin ay yumuko siya habang naglalakad papalapit. Mr. Dawson, ano po ang problema sa proposal na ginawa ko?" Kabadong tanong ni Lalain na ang paningin ay nasa kayang paanan. "Childhood sweetheart ha?" Anig Neve sa malamig na tono habang ang paningin ay hindi inaalis sa nakayukong babae. Hindi naman nakapagsalita si Lalain. Hindi niya alam na ang usap-usapan na iyon ay nakarating na kaagad sa lalaki. "You just turned a deaf ear to everything I said," wika Panic Knives habang nakatiimbagang, "Come here," utos pa niya sa babaeng walang imik. Puno man ng matinding kaba ang dibdib ay sinunod ni Lalain ang utos ng lalaki,
Aandap-andap siyang naglakad papalapot sa lalak hanggang sa huminto siya sa tapat mismo nito, bago pa makahuma si Lalain. Walang ano-ano ihinila siya ng lalaki sa kanyang braso dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Nagtangkang tumayo si Lalain, subalit kaagad na ipulupot ng lalaki ang isa nitong kamay sa kanyang baywang. Matamang pinagmasdan ni Gneves ang babae sa kagamit isa pang kamay ay inabot niya ang babanto at bahagyang pinisil upang iharap ang labi nito sa kanya sa kasiniil iyon ng malalim na halik. Nataranta naman si Lalain dahil naisip niyang nasa kumpanya pa sila at natatakot siyang baka may makakita sa kanila roon. Sa halip na tumugon sa mapangahas na halik ay iniwas ni Lalain ang labi, na isang malaking pagkakamali dahil napunta sa kanyang punong tenga ang mainit na labi nito. Nakaramdam ng pag-iinit ng buong mukha si Lalain dahil sa nangyari sa kapilit na inilayo ang mukha sa lalaki. Bakit ka nagtatago? Tanong ni Gneves sa kamuling hinawakan ang kanyang baba at mumisi. Do you regret having slept with me? Nasa kumpanya tayo, Mr. Dawson, mahinang sagot ni Lalain, danas na niya kung gaano ka makapangyarihan ang chismis sa isang kumpanya. Sa oras na may makakita sa kanila sa ganoong ayos, maaaring gumawa ito ng kwento tungkol sa kanya. O kaya ay sabihan siya ng masasamang salita, tulad ng gold digger o bayarang babae. Naiisip pa lang niya yon ay namutla na siya. Nang mapansin naman ni Gneves na totoong takot ang makikita sa mukha ng babae ay lumambot ang kanyang ekspresyon. Subalit ang malamig niyang tingin ay naroon pa rin. You should never forget who you are. Didn't buy you to flirt with some guy and give me trouble, saad ni Gneves sa malamig na tono. Tila tinusok ng maliliit na karayom ang dibdib ni Lalain nang muling marinig ang salitang iyon sa lalaki. Siyempre naman, hindi niya nakakalimutan kung ano ang pagkatao niya, isang laruan. Pero hindi naman makatarungan na magalit ito sa kanya dahil wala naman siyang ibang ginawa kundi tumayo roon at kausapin si Elijah. Hindi talaga makatwiran ang lalaking ito kahit kailan. Wala na ba akong kalayaan na makipag-usap sa ibang tao? Do you still want freedom? Tanong ni Gneves na punong-puno ng sarkastiko. Umangat ang gilid ng labi ng lalaki na tila ba ng aasar. Isn't all you have to do is clean yourself up whenever need you? Pakiramdam ni Lalain ay bumara ang hangin sa kanyang lalamunan nang marinig iyon. Bagaman totoo naman ang sinasabi ni Gneves, pero lumabas na masakit sa tenga pakinggan iyon. Nakagat ni Lalain ang kanyang pang-ibabang labi saka nagsalita, I'm sorry, pero bukod sa sex ay hindi ako pumapayag sa mga hindi makatwirang request mo. Do you want to die? Madilim ang anyong tanong ni Gneves sa kaharap. Wala namang nakalagay sa agreement na bawal akong makisalamuha ako sa mga kaibigan ko, katwiran pa ni Lalain. Maaaring ibinenta niya ang kanyang sarili sa lalaking ito, pero hindi niya hahayaang mawala ang totoong siya at maging kasangkapan na lang napupuno sa kapritsyo nito. Isa pa, hindi naman magtatagal ang kasunduan natin. Kailangan ko ring bumalik sa dati kong buhay. Di mo pwedeng putulin ang ugnayan ko sa ibang tao, pagpapatuloy pa ni Lalain. Nang matapos magsalita si Lalain ay walang kasing sama ang mukha ni Gneves. Naningkit ang kanyang mga mata sa galit at nakakatakot ang ekspresyon ng mukha nito ng mga sandaling iyon. Gaano ba katagal ang epekto ng agreement natin at nag-iisip ka na ng tungkol sa future? Humugot muna ng malalim na hininga si Lalain at pinigilan ang sariling maghinaing pa sa lalaki. Ko ibinenta ang sarili ko sa iyo ng habang buhay, sagot ni Lalain na lalong ikinagalit ni Gneves. He really shouldn't have gone soft on this girl the other night, because he was afraid she wouldn't be able to bear it and ended up putting himself in a dangerous position. Have you forgotten what happened when you begged me? He asked Lalain with a grin. Kung ipakita ko sa Elijah Montenegro na iyon ang agreement, ano sa tingin mo ang isipin niya sa iyo? Naniga si Lalain dahil sa kanyang narinig. Bakit mo naman ipapakita iyon sa iba? Hindi makapaniwalang tanong ni Lalain sa lalaki. At bakit naman hindi? Sa agreement, ako ang gumagawa ng rules. Hindi na mapigilan pa ni Lalain ang pag-aalipustang nararamdaman, kaya tumulo ang kanyang luha na parabang perlas. Umiiyak niyang pinagmasdan ang kaharap sa kananginginig ang labi na nagsalita, Di, bakit mo ba ginagawa to sa akin? Nang dumako ang tingin ni Gneves sa nanginginig na labi ng babae ay lihim siyang napamura. Kahit kailan talaga ay napakadali niyang mawala ng kontrol sa sarili kapag kaharap niya ang babae. Being obedient is your duty as the woman. Matapos sabihin iyon ay muli niyang hinawakan sa baba si Lalain ay walang sabi-sabing hinalikan ito sa labi.
Mapusok ang paraan ng paghalik ni Niamh sa babae na sinamahan pa ng mahinang pagkagat na para bang sa pamamagitan yon ay pinarurusahan niya ito. Subalit isang malakas na lagabog ang nanggaling sa pinto at sabay na napalingon ang dalawa nang bumukas iyon. Kuya Niamh, did you cancel the engagement with Benjamin? Olivia shouted furiously as she entered the office, but she was also stunned to see that her cousin was kissing a woman, and she was even more surprised to see who that woman was. Hey, is it you? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia. Nang malaman mula sa kanyang boyfriend na inakit siya ng malanding si Lalain Aragon, na naging rason para i-cancel ng kanyang pinsan ang engagement ay namula ang kanyang mukha sa labis na galit. Dinuro ni Olivia ang babae ay sumigaw. You slut! Hindi pa ba sapat sa'yo na nilandi mo si Benjamin? Ngayon pati ang pinsan ko, nilandi mo rin? Walang, hiyakal ang kapal ng mukha mo. Bagaman soundproof ang opisina ng Chief Executive Officer, imposible na walang makarinig ng sigaw na iyon ni Olivia mula sa labas. Namutla si Lalain at hindi malaman ang gagawin. Natataranta siyang tumayo mula sa kandungan ng lalaki at nagmamadaling tumakbo palabas ng opisina. Dahil hindi nais na sundan ni Olivia ang tumakbong si Lalain, ang kanyang pinsan ang binalingan niya. Kuya Niamh, did you break Benjamin's ribs? It's okay if you hurt him, but did you cancel our engagement? Galit tanong ni Olivia sa lalaki. Hindi naman pinansin ni Niamh ang nagsasalitang babae sa kanyang harapan, sa halip nakaramdam siya ng galit nang makitang nakatakas na si Lalain. Kuya Niamh, muling sigaw ni Lalain nang hindi siya pinansin ng kanyang pinsan, saka nagpapapadyak na parang bata. Are you listening to me? He doesn't suit you, matabang na sagot ni Niamh. Don't care. I like Benjamin so much. Don't want to cancel the engagement, sagot ni Olivia na umpisa ng magtantrums. Alright, hahayaan kitang pakasalan ang lalaking yon pero wala siyang matatanggap na tulong mula sa pamilya natin. Do you think he will still marry you? Malamig na tanong ni Niamh sa kanyang pinsan. Olivia was stunned by her cousin's frankness. She is not even confident to tell her cousin that Benjamin will marry her in case she finds out that she will not receive any help from her family. Dahil walang maisagot sa kanyang pinsan ay iniba ni Olivia ang topic. Kuya Niamh, you don't know that Benjamin was just accused. Kasalanan talaga ng hitad na iyon, nilandi niya si Benjamin at hindi ito ang una. You can't call off the engagement just because of this. Do you think this is unfair? Naniningkit ang mga matang tanong muli ni Niamh sa babae. Akala ba niya bulag ako? Muling sumama ang magandang mukha ni Olivia. Just because you see it doesn't mean you'll believe it. Naniniwala akong walang kasalanan si Benjamin. You can't change the mind, Olivia, matigas na sagot ni Niamh sa pinsan. Kung sawa ka na rito sa Pilipinas, pwede kitang ipadala sa California. What? Send her to California? Lalong sumama ang mukha ni Olivia dahil sa matinding galit sa sinabi ng kanyang pinsan. Kuya, I think you have been bewitched by that silly girl. Humandas siya sakin, naiiyak na bulalas ni Olivia at saka pumihit patalikod at mabilis na tinungo ang pinto. Stop right there. Although furious, Olivia still couldn't help but stop when she heard her cousin's voice full of authorization. Isang beses ko lang itong sasabihin, Olivia, kaya makinig ka. As a member of the Dawson family, you know your marriage was arranged just for the benefits. Sooner or later, Benjamin will also bring problems to the family. If you insist on marrying her, you will be of no use to the Dawson family. Are you sure you can bear the consequences? Olivia turned pale at the moment. She is not young anymore. Of course she knows that if her surname is not Dawson, Benjamin will not marry her. But she likes him. Gusto pa rin niyang makiusap para kay Benjamin, kaya naman muling humarap si Olivia sa kanyang pinsan. Kuya Niamh, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Walang kasalanan si Benjamin. Enough of this. Makakalabas ka na, malamig na tugon ni Niamh saka kinuha ang kaha ng kanyang sigarilyo sa drawer at nagsindi. Alam ni Olivia na galit ang kanyang pinsan, kaya hindi na siya naglakas, loob pa na makipagtalo. Tumalikod na lang siya at binuksan ang pinto, pero bago siya tuluyang makalabas ng opisina nito ay muling nagsalita ang lalaki. Don't dare to touch her, not even the tip of her finger. Do you understand?
Olivia didn't answer. Instead, she wondered what it was about that savvy girl that seemed to have blended her cousin. Oras na ng pag-uwi nila Lain mula sa kanyang trabaho nang hindi inaasahang nakasalubong niya si Olivia sa elevator. Galit na galit ang babae nang makita siya at nanlilisik ang mga mata. "Bitch! Ikaw ang nagsulsol sa pinsan ko na saktan si Benjamin. You also ordered him to cancel our engagement." Galit na bulala si Olivia. Nang marinig Leo ay natigilan sila Lain. Kung ganoon, sinaktan ni Neve si Benjamin at kinansela nito ang engagement ng dalawa? Ibig sabihin ba nito ay naniniwala na sa kanya ang lalaki sa pagkakataong iyon? "Bitch! Don't think you've climbed up the social ladder. I'm telling you. Stop dreaming. Pinaglalaruan ka lang ng pinsan ko. Hindi niya magugustuhan ang tulad mo." Bigla-bigla, pinutol ni Olivia ang kanyang sinasabi saka pinakatitigang mabuti ang babaeng kaharap. At matapos ng ilang segundo pagsusuri kay Lain ay napangisi siya. "Kaya pala baliw na baliw sa'yo ang kausin ko, kahawig mo pala siya," nakangising sabi ni Olivia. Napakunot noon naman sila Lain sa sinabi ni Olivia. Wala siyang idea kung ano ang sinasabi nito. Sarkastikong tumawa si Olivia habang nakatingin kay Lain. "Don't you know? Kamukhang-kamukha mo ang first love at fiant ng kausin ko, si Gwyneth Chua." Sa pangalawang pagkakataon na narinig nila Lain ang pangalang iyon, isang hindi mailarawang damdamin ang lumukob sa kanyang puso na mas matindi kaysa noong huli. Para silang tinutusok ng karayom, hindi masakit ngunit mahirap baliwalain. "The reason a cousin always looks at you is because you have the same eyes as Gwyneth," pagpapatuloy pa ni Olivia. Galit pa rin si Olivia kay Lain Aragon dahil nagawa siyang pagalitan ng pinsan niya dahil sa cheap na babaeng ito. Pero ngayon ay mas maganda na ang kanyang feeling lalo pat nalaman niyang substitute plaything lang pala ito ng kanyang pinsan. Alam mo ba? Naghanap pa si Kuya Knives ng pinakamagagagaling sa doktor sa IKIS para bigyan si Ate Gwyneth ng stimulation therapy. At ang chance ng recovery is 0%, nakangising saad pa ni Olivia. "And said the time Gwyneth wakes up from her coma, you will be kicked out a cousin like a stray cat." Matapos sabihin iyon ay naglakad na palayo si Olivia na may matagumpay na ngiti sa mga labi. Nang makauwi sila Lain sa Dawson Residence, wala pa ang lalaki. At dahil mag-isa lang siya sa suite ay ipinasya muna niyang mag-shower. Habang nagliligo, nadiskubre nila Lain niya na mayroon siyang buwan ng dalaw. Kaya pala hindi maganda ang pakiramdam niya kanina pa. Matapos makaligo ay nakita nila Lain na mayroong nakahandang pagkain sa dining table na marahil ay ihinanda ng kanilang housekeeper habang nasa banyo siya. Kapag mayroon siyang menstruation, walang gana kumain sila Lain, kaya naman mga prutas lang ang ginalaw niya sa mga pagkaing iyon. Nang makaramdam ng busog ay kaagad na rin siyang nag-asikaso para matulog. Hindi na rin nag-drawing pa sila Lain ng kanyang mga draft sa gabing iyon, sa halip ay maaga siyang nahiga at nakatulog ng mahimbing, sa kalagitnaan ng gabi, umihip ang malamig na simoy ng hangin. Umangat ng dahan-dahan ang comforter nila Lain, kaya naman nagising siya. Ngunit bago pa siya makahuma ay sinakop na ng lalaki ang kanyang mga labi. Pag-ungo nila Lain dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang puson. Namimilipit sila Lain sa sakit subalit sinunggaban pa siya ni Knives at hinawakan ang kanyang baywang ng malalaki nitong mga kamay nang sa gayon ay diti siya makagalaw. Marahas ang paraan ang paghalik ni Knives na halos kapusin na ng hininga sila Lain. Hindi na rin maipinta ang kanyang mukha at namumutla dahil sa inindang sakit. Hindi na makayanan nila Lain ang sakit at pakiramdam niya ay para na siyang mamamatay. At nang magtangka ang lalaki na ibaba ang kanyang pajama, mabilis niyang hinawakan niya iyon at inawat ang lalaki. "Kik Knives, hindi ko kaya. Sobrang sakit," nakikiusap na wika nila Lain. Tumigil ang lalaki at kasunod niyon ay bumukas ang chandelier na ilaw sa kanyang kwarto. Pulang-pula ang mukha nila Lain dahil halos maubusan na ito ng hininga kanina. Ang labi naman niya ay bahagyang namamaga at may mansa pa ng laway dahil sa halik na naging kaakit-akit sa mga mata ni Knives. Subalit sa pagkakataong iyon ay pinigilan ni Knives ang kanyang saril. Hinarap niya ang babae na may madilim na anyo at saka nagtanong, "Where does it hurt?" Kumilos naman ang dalawang kamay nila Lain at itinak sa kanyang puson habang nakalukot ang mukha sa sakit na nararamdaman.
Masakit ang puson ko, meron akong regla, nahihirapang sagot nila Lain. Tila bumagsak naman ang balikat ni Knaves nang marinig iyon, saka bumuntong hininga at pinagmasdan ang namumutalang mukha nila Lain. Sige na, magpalit ka ng damit. We're going to the hospital, utos niya. Hindi na, iinom na lang ako ng painkiller, nang hihinang sagot nila Lain habang butil-butil ang pawis sa noo. Napakunot noon naman si Knaves nang makita ang itsura nila Lain. Are you sure? Ayaw mong magpunta sa hospital, pag-ulit niya. Yes, said, mahinang sagot nila Lain. Palagi mayroong dysmenorrhea sila Lain, subalit sa pagkakataong iyon ay mas masakit ito. Dahil ayaw nang magsalita pa sila Lain, kaya naman ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Maya-maya pa'y nagbukas sara ang pinto ng kanyang kwarto, senyales na lumabas na ang lalaki. Kinumutan nila Lain ang kanyang sarili at nanaliting nakapikit ng ilang sandali pa'y muling bumukas ang pinto. Get up and take your medicine. Utos ni Knaves na may dalang tray na mayroong baso ng tubig at gamot. Matapos uminom ng gamot ay muling nahiga sila Lain. Hindi niya malaman kung dahil ba sa maraming beses na may nangyari sa kanila ni Knaves, pakiramdam niya ay mas malakas ang kanyang regla ngayon. Nag-aalala siyang baka tumagos iyon sa kanyang kamang hinahihigaan at hindi siya makatulog ng maayos. Bumangon sila Lain at tinanggal ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan, saka nagtangkang bumaba sa kama, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Where are you going? Nagulat at napalingon sila Lain sa kanyang likuran nang makitang naroon pala si Knaves at masama ang mukha na nakatingin sa kanya. Lalabas lang ako sandali. May bibilhin ako. What? Nahihiyaman ay sinabi nila Lain ang dahilan ng kanyang paglabas, bibibili ako ng menstrual pants, sagot niya. Walang ideya si Knaves kung ano ang tinutukoy ng babae kaya kunot noon niyang pinagmasdan ang babae. Yon ang sinusuot ko tuwing may menstruation ako, nahihiyang paliwanag pa nila Lain sa lalaki na namumula ang mukha. Iuutos ko na lang sa butler. Hindi. Ako na. Ang butler na tinutukoy nito ay isang lalaki at palagi silang nagkikita nito sa hotel, kaya hindi komportable sila Lain kung ito ang bibili ng personal niyang pangangailangan. Really? Gusto mo nga ko pa ang bibili para sa'yo, galit na tanong ni Knaves. Knaves likes the quiet environment so apart from the butlers and housekeepers, they don't have anyone else in that building. Samantala, hindi naman pumasok sa isipan nila Lain ang ideyang iyon, kaya mabilis siyang umiling, saka bumaba sa kama at nagsuot ng tsinelas, kaya ko mag-isa, anya. Nang makita naman na nagpupumilit ang babae sa gusto nitong gawain ay umahon ang inis ni Knaves. You intend to go out looking like that? Inis niyang tanong sa babae habang salubong ang kilay. Ipinagtaka naman nila Lain kung bakit bigla-bigla ay get up and take your medicine. Utos ni Knaves na may dalang tray na mayroong baso ng tubig at gamot. Matapos uminom ng gamot ay muling nahiga sila Lain. Hindi niya malaman kung dahil ba sa maraming beses na may nangyari sa kanila ni Knaves, pakiramdam niya ay mas malakas ang kanyang regla ngayon. Nag-aalala siyang baka tumagos iyon sa kanyang kamang hinahihigaan at hindi siya makatulog ng maayos. Bumangon sila Lain at tinanggal ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan, saka nagtangkang bumaba sa kama, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Where are you going? Nagulat at napalingon sila Lain sa kanyang likuran nang makitang naroon pala si Knaves at masama ang mukha na nakatingin sa kanya. Lalabas lang ako sandali. May bibilhin ako. What? Nahiyaman ay sinabi nila Lain ang dahilan ng kanyang paglabas, bibibili ako ng menstrual pants, sagot niya. Walang ideya si Knaves kung ano ang tinutukoy ng babae kaya kunot noon niyang pinagmasdan ang babae. Yon ang sinusuot ko tuwing may menstruation ako, nahiblyang paliwanag pa din sa lalaki na namumula ang mukha. Uutos ko na lang sa butler. Hindi. Ako na. Ang butler na tinutukoy nito ay isang lalaki at palagi silang nagkikita nito sa hotel, kaya hindi komportable sila Lain kung ito ang bitbili ng personal niyang pangangailangan. Really? Gusto mong ako pa ang bibili para sa'yo? Galit na tanong ni Knaves. Knaves likes the quiet environment so apart from the butlers and housekeepers, they don't have anyone else in that building. Samantala, hindi naranan pumasok sa isipan nila Lain ang ideyang iyon kaya mabilis layang umiling, saka bumaba sa kama at nagsuot ng tsinelas. Kaya ko mag-isa, anya.
Nang makita naman na nagpupumilit ang babae sa gusto nitong gawain ay umahon ang inis ni Knives. You intend to go out looking like that? Inis niyang tanong sa babae habang salubong ang kilay. Ipinagtaka naman nila Lain kung bakit bigla-bigla ay galit na naman sa kanya ang lalaki. Ano ba ang nagawa niya at tila sumama na naman ang timpla nito? Kinagat nila Lain ang kanyang pang-ibabang labi. Babalik din ako kaagad, kailangan mo ba talagang makipagtalo pa sa akin? Lalain Aragon, putol ni Knives sa sasabihin sana dilalain. Biglang nakaramdam sila Lain ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi pa ba sapat na lalaki na pinaglaruan siya nito kanina sa trabaho, pati ba naman pag-uwi nito ay ganoon pa rin ito sa kanya? Alam niyang galit sa kanya si Knives Dawson simula pa noong una, pero hindi dapat ito ganoon na halos yurakan na ang kanyang pagkatao. Walang imik na kinuha nila Lain ang comforter at tumalikod sa lalaki saka bumalik sa kama na parabang tahimik siyang nagpoprotesta rito. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Knives dahil sa inasal ng babae. Kakalabanin mo ba ako? Nakangising tanong niya. Kahit hindi naman ako umalis, balik tanong naman nila Lain na nanatiling nakatalikod pa rin sa lalaki. Nanigas ang panga ni Knives at dahil hindi na niya matiis ang galit na nararamdaman, sumampa siya sa kama at hinawakan ang baba nila Lain saka pilit na iniharap sa kanya. Bakit ba nagagalit ka? Masyado na akong naging mapagbigay sa'yo. Baka nakakalimutan mo ang tea. Bago pa maituloy ni Knives ang sana isasabihin, nakita niyang tuloy-tuloy na umagos ang luha nila Lain sa kanyang mga palad kasabay ng mahinang paghikbi. Alam ko, isa lang akong bayarang alaga. Isang laruan. Wala akong karapatan bilang tao at hindi dapat ako sumasagot sa'yo. Alam ko ang lahat. Promise. Hindi na ako magsasalita ng tungkol sa future at hindi na kita gagalitin ulit. Itinaas nila Lain ang kanyang mga palad para sana pahirin ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit dahil para itong ilog na tuloy sa pagdaloy ay hindi naging sapat ang maliit niyang kamay. Ang pisikal na sakit, kasama na ang nangyari kanina sa opisina ay tila ngayon lang bumuhos kay Lain na para bang isang gripo na tuluyang nabuksan at walang tigil sa pagdaloy. Hindi niya gustong umiyak pero hindi niya mapigilan ang sarili. Knives gritted his teeth. She was very stubborn, and maybe if she was someone else, he might have hurt her. But as he watched her tearful eyes, he could not be angry with the woman. He also did not understand why he felt a strange irritation in his chest. It's crazy. Matapos ng sandaling pag-iisip ay turmayo si Knives at tiimbagang na nagsalita, just wait for me.